Sa totoo lang, alam nyo, napaka-boring dito sa Canada. Sabihin nyo mayabang. Dito, sa totoo lang, mayroong mga tao dito, may mga Pilipino dito, hindi lang isa ang trabaho. Isa, dalawa, tatlo. Ako, aminin ko sa inyo, isa na ako doon. Isan pa nga, naging apat eh. Ako, sa totoo lang, hindi ko na yung pinagpatuloy kasi halos wala na akong pahinga. What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin. At nag-mic ako mga boss para kahit nasa labas ako o medyo malayo ako sa inyo, marinig nyo pa rin yung boses ko. At hindi gaano pangit yung boses ko pagka ganitong nasa labas ako at mahangin. Kahit papaano naintindihan ninyo yung sinasabi ko. Nandito ko ngayon sa parke mga boss, sa isang malawak na park. Isa ito sa ini-enjoy kapag summer. Nakita nyo naman yung sa bandang kaliwa ko, di ba? Yung bago tayo pumasok, may nakita kayong mayroong playground para sa bata. At dito sa kanan ko naman, may bababang basketballan para sa mga bata. At dito sa gitna, meron sila diyang football field. Pakita ko sa inyo. Pakita ko muna sa inyo. Yan yung sinasabi ko. Nakita nyo, meron pa silang mga lamesa dyan. Sa totoo lang, alam nyo, napaka-boring dito sa Canada. Hindi lang dito sa Canada, siguro sa lahat ng bansa na merong mga Pilipino, masasabi nila to na boring. Hindi naman lahat masasabi, pero halos lahat. Lalo na kapag ikaw ay isang OFW. Siyempre, malayo ka sa pamilya mo. At yan, tulad yan, nandito ka sa Canada. Tapos makikita nyo sa mga social media, nagpo-post yung mga kababayan natin na kumakain sila. Meron silang sasakyan, kumakain sila ng masasarap, nagsusuot na magaganda, bumibili na sinasabi nyo na luho. Mga boss, sabihin nyo mayabang. Kung alam nyo lang mga boss, kung ano yung pinagdadaanan nila dito, kung paano kumita ng pera. Sabihin na natin na, hindi boss G, ginusto niya ginusto niya mag-abroad, ginusto niya mag-Canada, tapos ganyan ang sasabihin mo. Mga boss, kaya ko lang to sinasabi sa inyo kasi meron tayong, alam niyo na, may mga tao minsan na sinasabihan tayo na maluho daw mga Pilipino dito sa ibang bansa, lalo dito sa Canada, panay ang post daw ng mga sasakyan. Tapos, puro pasyal daw, puro kumakain lang sa restaurant. Mga boss, lagi ko yan sinasabi sa inyo, nasabi ko na yan sa mga ilang vlog ko, sa mga previous vlog ko na yun ay parang regalo mo na lang sa sarili mo. Kung tatanungin nyo naman yung sasakyan mga boss, kailangan mo yun dito. Napaka-importante yung sasakyan dito. Sa totoo lang mga boss.
Unang-una mga boss, meron sila ditong tinatawag na winter. Napakalamig nun. Hindi ka pwedeng maglakad mga boss. Kaya naman sinabi ko rin, isa din sa dahilan kung bakit ko sinabi na napaka-boring dito sa Canada. Kaya mas mainam pa rin mga boss na kung ikaw ay nasa ibang bansa, kahit sang bansa na ikaw ay nangangamuhan o anumang klaseng trabaho ka dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Canada. Dito, sa totoo lang, mayroong mga tao dito, may mga Pilipino dito, hindi lang isa ang trabaho. Isa, dalawa, tatlo. Ako, aminin ko sa inyo, isa na ako doon. Meron akong 3 trabaho. Hmm. Ah, minsan pa nga naging 4 eh. Oo, sa totoo lang. Binitiwan ko na yung isa. Kung natatandaan nyo na nagtatrabaho ako sa cleaning, sa mga school, di ba? Meron ako in-applyan na in-upload ko, nakita nyo. Hindi ko na yung pinagpatuloy kasi halos wala na akong pahinga. Yun ang totoo mga boss. Sa ngayon, 3 trabaho ko. Pero yung pangatlo kong trabaho, hindi naman gano'n na marami akong oras na binibigay. Yun ang totoo mga boss dito sa Canada. Sa ibang bansa, sa ibang parte ng bansa, hindi ko alam kung paano yung ano doon. Pero dito sa Canada, dahil ito yung naranasan ko, ito yung sinishare ko sa inyo. Isa rin to sa dahilan kung ba't ako nag-vlog. Mula nung dumating ako noong 2018, gusto ko nang ba talagang mag-vlog. Gusto ko mag-vlog para hindi sumikat. Gusto kong i-vlog para i-share sa inyo kung ano yung pamumuhay dito. Kasi wala rin akong alam eh. Nung 2018, pagdating ko dito, hindi ko alam na yung mga matatanda pala dito pwede pa palang magtrabaho. Wala pala ditong age limit. At yung kahit yung may kapansanan ka pa, hanggat kaya mong magtrabaho, pwede kang magtrabaho dito. Yun yung natatnan ko dito, yun yung nakikita ko. Hindi nga ako maniwala na yung madadatnan kong katrabaho ko dun sa katabi ng bakery, 2 matanda. Na parang talagang lola ko na. Kaya minsan maaawa ka na lang eh. May ganun tayong puso mga Pilipino. Kapag nakita natin yung matanda na nagbubuhat o nagtutulak, tutulungan mo eh. O di ba? Pag hindi ba naman antig ang puso mo, ewan ko na. Baka pusong bato ka. Yung mga boss na i-share ko lang sa inyo to. Kaya sa tuwing ako nagbo-vlog talagang hangga't maaari maipakita ko lahat eh. Pero hindi dito kasi sa Canada, napansin ko sa mga Canadian, lalo na kapag hindi sila doon sa sa pagba-vlog. Kumbaga, kaya minsan mapapansin niyo ako sa IGA, pagpasok ko ng pinto, saglit ko lang ipinapakita yung store. Pag walang medyo mga tao, pinapakita ko. Pero pag alam kong maraming tao, in-off ko yung camera. Kasi respeto yun sa kanila. Ayokong dumating sa punto na sitahin ako. At salamat sa Diyos, hanggang ngayon, hindi ko pa na-experience na may sumita sa akin na puti o Canadian dito na wag mo akong i-vlog. Hindi ko pa yung naranasan. Pero, sa mga ibang vlogger dito sa Canada, napapanood ko. Meron sila mga naging experience na sinita sila na bawal silang i-vlog. Ayun. Sa totoo lang mga boss, ako, tama naman yon na wag mo silang i-vlog. Humingi ka muna ng pahintulot. Yun ay pagrespeto sa ibang tao dito. Kasi yung mga, napansin ko dito sa mga Canadian dito, private yung buhay nila. Private. Kumbaga, hindi mo sila pwedeng basta i-video nang walang pahintulot. Kaya ako hanggat maaari nag-iingat ako. Ayokong gawin yon. Pero sa mga kababayan natin na nagpapasalamat ako kasi sila, yung parang willing sila na magpakita. Kasi naman, totoo naman talaga ngayon open na yung social media, yung Facebook, lalo na yung Facebook, di ba? Talagang halos lahat naman gumagamit ng Facebook. Yun, i-share ko lang sa inyo yun. Kasi kaya ako nasabi yun sa inyo yan, yung tungkol dito sa Canada, yung kung ba't ko nasabing boring. Iba pa rin talaga pag sa sariling bansa, sa Pilipinas. Dito mga boss, nung dumating ako, yung mga ibang Canadian, wala silang sariling bahay.
Yun ang totoo mga boss. Halos lahat ng nakausap ko, puro umuupa lang sila ng bahay. Kaya believe sila sa mga Pilipino. Bakit daw halos lahat ng Pilipino dito sa aming town ay may sari-sariling bahay? At may mga sasakyan pa, kasama pa yung pamilya. Talagang na talagang naa-amaze sila sa atin. Kasi naman tayo, 'di ba? Palibhasa, siyempre, kaya tayo nag-abroad para alam niyo na, para sa mga anak natin at hindi nila maranasan yung hirap na dinanas natin sa Pilipinas kaya tayo nag-ibang bansa. At siyempre, medyo malaki yung kita dito. Malaki yung kita dito kung iuwi mo lahat sa Pilipinas yung pera mo. Totoo yun, 'di ba? Kung sasahod ka ng 200,000 kasama na yung parte mo sa isang buwan sa peso, laki nun. Pero, dito ka nakatira eh. Dito yung family mo. Dito mo gagastusin yung pera mo, yung sinahod mo. Babayad ka ng bahay, tubig, kuryente, insurance, cellphone, internet, at kung ano pa mga expenses. May matitira sa'yo, syempre, meron pa rin naman. Kaya kung ikaw ay nasa ibang bansa, lalo dito sa Canada, at nagtatrabaho ka ng 1, 3, 4, matuto kang mag-ipon. Ipunin mo yung pera mo, i-invest mo sa Pilipinas. Ako para sa akin mas okay sa akin yung i-invest ko siya. Halimbawa, yung ibili mo ng mga property, bili mo ng lupa. Kahit 100 square meter yan, 200 square meter yan, malaking bagay yun mga boss. Every year, tumataas yung value ng lupa. Ngayon, kung sisave mo lang yan sa bangko, kung milyon yung pera mo sa bangko sa Pilipinas na nakasave, tutubo yan konti lang. Iba pa rin yung nag-invest ka. Yan, tulad ng marami. Meron tayong mga ilang kababayan na nag-i-invest sa Pilipinas na isinishare nila, maganda yun. Hindi yun yabang. Isinishare nila yun para magkaroon ka ng idea kung saan mo ilalagay yung pera mo in the future. Huwag mo lang isave sa bangko. Kasi pag uwi mo ng Pilipinas, yung sinave mo sa bangko, siguro naman konti lang yung tinubo nun. Kung ibinili mo ng lupa or nagpagawa ka ng apartment, yung kikitain ng apartment, savings mo na yun. Diba? Eto mga boss, sinishare ko lang sa inyo, ayon din sa mga ilan nating kababayan na naging successful na yung buhay nila. Successful yung buhay nila sa Canada, successful din sa Pilipinas kasi nag-i-invest sila. Hindi nila sinisave lang yung pera sa bangko. Yun mga boss, isinare ko lang sa inyo yun kasi sa totoo lang napaka-boring dito sa Canada. Boring dito sa Canada. Ang mga tao dito, puro trabaho. Trabaho. Mga ibang lahi, mga Canadian. Napakahalaga ng oras dito para sa lahat. At dito nagsisimula ang araw sa atin, ang simula ng trabaho Lunes. Dito Linggo. Linggo simula na 'yan. Linggo, Lunes, Martes hanggang Sabado. Sa atin 'di ba Lunes hanggang Sabado. Dito naman Linggo nagsisimula. Ayun, sinare ko lang sa inyo 'yun. At huwag kayong mag-alala sa araw-araw kong pagbo-vlog. Marami akong matutuklasan na maibabahagi ko sa inyo. So, ngayon, malimit ako dito maglaro mag-isa. At kasi, yun nga isa rin yun, di ba? Kaya lang ako nakakapaglaro dahil naisisingit ko lang yung oras ko. Yun tulad ngayon pumasok ako sa IGA ng alas 5 ng madaling araw. Alauna lumabas ako, hapon. Kumain lang ako, nagtiklip ng damit, tapos si misis, pag uwi ng bahay, yan, nakaluto na yan, kumain na kami. Tapos nagpapahinga si misis ngayon. Mamaya, after magpahinga na, magtatabas yun ng damo. Ako naman, magpapapawis lang ako saglit kasi napakahalaga ng pagpawisan tayo dito sa Canada. Lalo na sa sitwasyon ko, ako ay may high blood, yun ang totoo mga boss. Hindi ako pinagpapawisan dito, lalo na kapag winter, hindi ka pagpapawisan. So pag summer, talagang nagnanakaw ako ng oras. Talaga, kapag may free time, kahit isang oras at kalahati, papawis ka. Kaya mahalaga yung
merong exercise tayo. Kapag summer, sulitin mo na. Magpapawis ka talaga. Let's go mga boss. At may bao pa akong tubig oh. Oh, baon akong bola. At para iwas ka na rin sa maboring ka, buti na lang meron tayo ditong community. May Filipino community dito na isa rin sa nagpapawala ng ano natin, stress dito sa Canada at homesick. Isa din 'yon, malaking tulong din 'yon yung mga ganong laging may mga activities yung mga Pilipino natin dito pagka may activity sama-sama lahat ganyan. Malaking bagay 'yon. Let's go mga boss. Sana malinaw yung boses ko. Kasi ngayon ko lang ginamit to eh. Kabibili ko lang nito. Ayan o. Ayan o. Papakita ko sa inyo yung parke. Dito ako nakaparada. Nakita nyo, walang tao. Mamaya pag medyo makulimlim na, may mga pailan-ilan na ako nakakita mga tao dito. Nagbabike sila, ganyan. May football. Ito lang yung medyo kanlong. Dito ka nilalagay yung aking bag. Ito tong aking daladalang tubig. Inaalala ko yung stand ng camera ko, baka tumaob eh. Kasi medyo malakas yung hangin. Uwi na tayo mga boss.
Tapos na mga boss ang isang oras ko na paglalaro. Pag-uwi ng bahay, subukan kong mag-mower pa. Baka merong hindi pa natatapos sa misis eh. Ako na magpatuloy. Pinagdala pa ako ni misis ng tubig eh. Minsan kasama ko dito si misis mga boss. Diyan lang siya, lakad-lakad. Uwi na tayo mga boss. Kaganda ng bahay, ano? Bahay na tayo mga boss. Mga boss, malapit na ako malobat. Maraming salamat sa inyo mga boss sa pagsama nyo sa akin sa buong araw na to. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nawa po ay subscribe na po kayo sa J Pinoy TV. Para makasama ko rin po kayo dito sa Canada at may pakita ko sa inyo kung paano mamuhay ang isang katulad ko dito na dayuhan sa bansang Canada. Muli po, marami pong salamat at mag-iingat po ang bawat isa sa atin mga boss. Paalam sa inyong lahat mga boss at God bless po sa ating lahat.